So, ito nga. Ito nga yung huling video na ano, no? So, on natin. Ayan na. Nakaano na siya. Binago ko na yung ano eh, yung schematic diagram niya, no? Talagang may puzzle to. Pag nag-on ako, ito yung kinat ko kanina eh. O yan. Diba? Naka-on yan sa manual. Pero pag binitawan ko itong push button ng manual, itong green, mamatay din. So, may na-open na linya, no? Kung mapapansin mo to, ito nakalagay sa normally close eh. Dapat nito normally open. Ilalagay natin siya sa normally open. Kasi ang nangyayari, kaya ulitin natin na kung umiilaw, tapos pag binitawang ko, namamatay o on ko yung manual, ilaw siya. Diba? Pero pag binitawang ko itong push button na green, na on, mamamatay siya. Pero okay na yung sequence niya, oh. May asul na, may pula. So, as is na to, hindi na to namamatay. So, kaya siya nag-o-on. Kasi nakalagay siya sa normally close, eh, no? Yung isang relay. No? Pag nakalagay sa normally close, kung pinindot mo to, gagana na to, mag-o-open siya. Kaya naman siya tuloy-tuloy na umaandar pag nakadiin. Kasi nga yung push button mo dito, ito galing itong push button. Dito dumadaan, naka-jump siya rito. Naka-jumper siya rito. Papasok doon sa holding coil o operating coil. Kaya pag pinindot mo to, gagana talaga siya, andar siya, dito siya dadaan. Dito siya dadaan. Kaya sa jump na yan. Idiretso siya doon sa operating coil. So, ibig sabihin, gagana talaga siya pagka biniinan mo to, hindi mo binitawan. Pero kung bibitawan mo, dahil momentary to, pag binitawan mo, babalik sa normally open tong push button na to. So, makakat siya. Makakat siya rito. Mamamatay to. Ito, babalik sa normally close. Dapat ito nasa normally open eh, para pag pinindot mo to, no, pag pinindot mo to, kahit wala tong jumper na to, pag nag-activate to, mag-flow close yan dahil normally open eh. Pag nag-activate to, mag-flow close yan. So, buo na yung system. So, tanggalin natin. Ayan. So, tanggal na siya. Tapos ito, tanggalin natin. Wala naman ang pakinaabang itong isang ito. Eh. Post natin muna. Hindi, wag na. Hindi naman ang live. Minsan lang tayo mag-live. So, yan, walang nababago, no? Ito, dito dumadaan yung linya kapag pinipindot mo to ng todo, kaya dito dumadaan papunta rito sa operating coil ng magnetic contactor, no? Pag pinindot mo to, biniina mo, dito dadaan sa jumper na to papunta rito sa operating coil. So, na-activate talaga siya. Pero pag binitawan mo, ma-open to. Pag binitawan mo, naka-open yun, ma-open din yung auxiliary niya,
So, wala siyang dadaanan. Oh. Parang ganyan, oh. Naka-close to kanina eh. Naka-close to kanina. So, pag pinindot mo siya, dito siya dumadaan, oh, sa lugar na to. Pag binitawan mo siya, mapuputol yung linya kasi naka-open nga to eh, doon naka-normally close siya eh. Bubukas to eh pag na-activate eh. So, pag binitawan mo siya, mapuputol yung linya doon, papunta sa coil, bubukas to. So, dapat naka-normally open to para pag pindot mo rito, sasarado to, didiretso siya doon. Pag pindot, naka-open, naka-normally open to, pag activate ng relay, sasarado to, dito, sasarado rin to, dito siya dadaan. So, baliwala na yung jumper. No? Yun, baliwala na yung jumper. No? Na-activate kasi siya nung ano eh, doon sa dumadaan eh. No? Tapos pag binitawan mo, putol yung linya, mapuputol yung linya doon, naka-open yung relay, naka-open yung relay. So, hindi makakatawid yung linya. Hindi makakatawid ito, dadaan sana dito. Hindi makakatawid dito dahil naka-open ito. Tanging dito lang siya dumadaan. No? Dito lang siya dumadaan kaya na-activate. Nag-close din to kaya lang hindi nga siya makatawid dahil nakabukas. Nakalagay nga sa normally nakalagay nga siya sa normally closing. So nilagay natin siya sa normally open. Nilagay na natin siya sa normally open. Tinanggal na natin yung jumper na wala na rin trabaho. Pag pinindot natin to, pag close yan. So pag pinindot natin to, pag pinindot natin to, papasok yung kuryente rito sa coil ng relay 1, isasarado niya to. Pag sarado niyan, sasarado rin to. So, gumagana yung contactor. Pag bitaw mo niyan, bubukas yan dito sa auxiliary dadaan at saka doon, sarado na. So, last try. Okay? Pag tiningnan mo siya ngayon, ang contactor hindi pa naka-on. Naka-manual tayo, no? Naka-manual. No? Ibawa, balik natin sa dati. Yan. Naka-off yung selector switch. So, ito lang nakailaw. Lagi itong nakailaw. Then, taga-monitor to ng, ng contactor na hindi pa na-energize. So, nakailaw. Pag nilagay natin sa manual, no, iilaw na yung manual. Kanina, hindi umiilaw yan. Pag pinindot mo pa yung, pag nag-energize pa to, saka pa iilaw yan. Ito, sumunod namang nangyari. Yun nga, umilaw nga, pero pag binitawan mo, na pag sindi mo, paglagay mo sa manual, iilaw ka agad. Yung ikalawa. Dahil, na-bypass naman dito. Dito naman dumaan. Umiikot doon. So kaya pag on mo, yung ikalawang pagkakataon, nag-ano ka agad to, nag-energize ka agad. No? Binago natin, ikatlo, pag yung ikatlo naman, pag inon mo, nag-energize na, pero pag binitawan mo naman to, mamamatay din kasi naka-normally close yung kabit dito, dapat sa open para mag-close lahat no? Tangin yung jumper lang dinadaanan kaya na-activate yung contactor So ngayon eto na tayo, naka-manual siya, no?
Pag pinindot natin to, dapat umilaw to, yung green ng on. Tapos dapat hindi mamamatayan o lagi nakailaw. Tapos mag-energize yung contactor. Sisindi itong mga ilaw. Tapos sisindi rin to. Itong relay 1. Tingnan natin. Tayo. Walang supply. Walang supply. Papunta. Ayun. Dapat punta siya rito. Okay. O, tamo ah. Ngayon naman, ito oh. Hindi na naman may on. So, tinanggal natin yung jumper. Kung ibabalik natin to, parang parang isipin mo, tagang may silbi to. Naka-jump kasi siya dun eh. O, nawala ng connection yung ano yun sa push button eh. Wala siyang drive eh. Oh. Hindi na halos makita eh. Oh. So, lilipat natin yan. So, lipat natin. Upload ano pa lang, mahirap ng ikabit eh.
Yan. Ayan. So yung 1 sa ilalim, power, isuplayan yung coil, isuplayan ito, 1, tapos tatawid, pupunta dito, tatawid dito, papunta ng coil, no? Tapos yung auxiliary, sasarado, yung auxiliary dito nadadaan, galing ang push button ko sa ilalim. Yung auxiliary dito dadaan, iikot dito, sarado yun. So okay na. Okay, try uli, no? Pero maganda tong sequence na ganito kasi may indicator ka ng manual, may indicator ka ng auto, indicator ng on, indicator ng off, may push button ka. So di ba? Maano lang talaga, may mga kombinasyon na na naglolo ko. No? So on natin. O yan uli. Ilang minuto. So naka-on, ay naka-off, naka-off ang contactor, nakalagay sa manual, nakailaw to. Pag pinindot ko to, dapat umilaw to. No? Tapos, magsarado tong contactor, umilaw yung mga ilaw, tapos ito, ma-energize. Pag binitawan ko, dapat hindi magbago. Okay, one more. Ayan na. So, naka-energize to. Kita niyo yung ilaw na pula. Yung relay 1 naka-energize. No? Naka-energize yung relay 1. Tapos, nakailaw yung mga ilaw sa labas ng bako. Tapos ito naka-on. No? Magnetic contactor naka-on. Yung indicator ng off, wala na dahil naka-on na. Yung manual dito, nakasindi. No? So, papatayin uli natin. No? Yan. Balik uli sa dati. On natin. Okay. So, ayan. O, off natin. Ngayon, ito, auto naman. Pag nilipat ko sa auto, dapat ito mamatay, itong asul na ilaw. Dapat itong umilaw, itong dilaw. Tapos pag inactivate ko yung photo cell, dapat mamatay ito, umilaw to. No? Isang try muna. O yan, nakailaw. Naka-activate to. Ito naka-activate. Ito, kaya yan naka-activate. Kasi nga, nilagay ko na sa auto, no? Naka-auto na to. Kaya ito naka-activate kagad kasi naka-series yan sa push button eh. Naka-series yan doon sa sa selector switch at saka sa push button, nasa gitna siya eh.
itong normally close kapag hindi pa nag-activate ito, naka-close to, pero kung nag-activate, mag-o-open to. Ang trabaho nito, para wag umilaw to. Para in case na mag-test tayo ng automatic, hindi na naman to para wag tong umilaw. Kasi lagi ito sumasabay sa automatic itong ilaw ng manual. No? So, tingnan natin. Yan. So, hindi na siya nakailaw. So, ibig sabihin, kompleto na yung system. No? Kompleto na yung system. Sa mga video ko sa ilalim, itong ang ginawa ko ngayon, may mga error no? Nandoong sa unang attempt, ang nangyari, hindi ko na matandaan kung anong nangyari sa unang attempt. Wala siyang ilaw. Wala siyang ilaw. Yung sumunod na attempt, ang nangyari, pag inon mo sa manual, umiilaw nga siya, pero nag-a-activate yung contactor kahit hindi ko pa pinipindot yung manual na push button. So, mali na naman yun. Yung sumunod, ikatlo, pag nilagay mo sa manual, nakailaw nga siya. Pero pag pinindot mo to, ang nangyayari, nag-energize yung contactor. Pero pag binitawan mo tong push button, namamatay din. Kasi nga, naka-normally o close to. Naka-normally close. Yung jumper lang ang nagdadala, ito lang. Kaya niya na yung contactor dahil naka-jumper siya. Pero pag tinanggal mo, mawawala lahat yung contact dito sa dalawang to. So, yan. Yung tatlong attempt. Tapos, ano pa ba yung ika-apat? Yung ika-apat, yun nga. Yung ika-apat naman, pinipindot mo, ayaw nang gumana. Ayaw nang gumana ng contactor kung pinipindot mo. Kasi nga, yung supply ng push button, hindi niya nasakop to. Hindi niya nasakop to. Hindi niya nasakop tong operating coil ng relay. Hindi niya nasakop. No. Nag-stay siya rito sa taas na wala naman siyang kinokonektahan. Nakalagay lang siya rito na hindi naman siya, wala siyang konekta. So, ibig sabihin, ito naputol. Nawala itong linya na to. So, ika-apat yun. Ito, ika-5. Okay na. So, buo na. Buo na yung system, no? Yung schematic diagram nito, baka sa susunod ko na lang gagawin. Ngayon, total, na-discuss ko na yung mga troubleshooting yan. Sa mga troubleshooting yan, ang mangyayari, kapag ayaw gumana nung contactor, marisira ito. No? Kapag naman ito iilo kasi ito pag nasira kasi ito magbabalik to sa ano magbabalik to sa normally close Ngayon, pag nasira ito, di ba, nasira yung operating coil niya. Di ba, nasira yung operating coil niya. Di ba, nasira yung operating coil niya. Ang mangyayari, yan, nag-o-on nga, nagagamit mo, kaya lang, tatawid na naman yung kuryente.
paiilawin niya na naman to, itong manual. Pag ito nasira, di ba, nasira yung operating coil niya, hindi na siya nag o-onin, o hindi na siya nag-normal ito. So, still close na lang siya, ayaw niya na mag-open. Pailawin niya ulit ito. Pag nasa auto ka, pag nasa auto position ka sa ganyang position, so iilaw to. So dapat papalitan mo to ng bago para mamamatay na naman to. Ito naman pag nasira, no, papalitan mo rin siya ng bago para may energize mo to. Kasi dito to dumadaan, no. Yan lang nadagdag eh. Yung terminal block, wala naman yung termination lang yan. So ayan o, nakikita mo naka-series o. Yung relay to naka-series. Naka-series siya sa ano, operating ko, sa ano, sa selector switch at sa push button. Ngayon yung supply nito, binalik uli sa dati, nandito uli sa ilalim ng kontakto. No? So talagang doon talaga siya nakakabit. No? Doon talaga siya nakakabit. Ngayon, kung ihiwalay mo na naman siya doon, magdadagdag ka na naman ng panibago ng relay niya. Kasi ang problema doon sa relay, ano eh, kaya doon siya talaga napunta, doon talaga siya pwedeng ikabit eh. Wala nang iba. Kasi ang problema doon sa relay, kung lalagyan mo siya ng relay uli, para masupplyan mo siya ng 1 and 2, ay para masupplyan, kasi yung number 1, yung number 2 wala namang problema eh. Ang problema yung line 1 eh. Pag sinupplyan mo siya ng line 1, para palagi itong naka-on, kung ihiwalay mo na naman siya dito, kailangan ano eh, magpapangita yung auto at manual eh. Pag nilipat mo siya sa auto, kakabit ka sa terminal ng auto, tapos kakabit ka sa terminal nito na isa para sa line 1, tapos kakabit ka sa terminal ng manual, tapos kakabit mo na naman dito sa terminal niya, magkasama silang dalawa. Kumbaga parang magkasama yung terminal nung auto at terminal ng selector switch. Kikita rito sa terminal nito, sa isang terminal nito. Sa isa niyan, line 2 na eh. Magkikita silang dalawa. So mawawala ng silbi itong selector switch mo. Mawawalan to ng silbi pagka ganun. No? Eh yun lang ang paraan para magawa eh. No? Siguro kabitan mo ng relay. No? Putulin natin.